So good morning mga ka-runners. Sa for today's video, pag-uusapan natin ang 5 bagay na dapat iwasan natin kapag tayo tumatakbo. So wag natin patagalin pa. Let's go! So ayan mga ka-runners. So ulit magandang umaga. So katatapos lang nating nagtinkiran. So hindi ako nakabidyo kasi madilim. Hindi tayo makita. Kung buwino makita tayo pero aninag lang. So wag natin patagalin pa tulad ng nasa thumbnail ko. 5 bagay na dapat iwasan natin kapag tayo tumatakbo, lalo na sa ating mga beginners. So base ito sa karanasan ko. So pasensya na mga kamaster, mga ka-runners. Medyo hinihingal pa ako. Kasi hindi pa tuyo yung ano ko. Ito yung damit ko, sapatos ko. Hinubad ko kasi sobrang sakit ng paa ko. Magandang ano kasi yung nakaapak lang sa diretso sa ano, sa rough road. Yan, mga bato-bato. So yan mga runners. So unang bagay na dapat nating iwasan habang tayo tumatakbo. Una is yung busog tayo. Importante talaga na kapag tumatakbo tayo ay hindi masyadong busog. Hindi naman natin maiwasan minsan, lalo na't kung may mga imbitasyon, may mga okasyon, birthday, pista, mapakain talaga tayo sa gabi. So kapag hindi natin maiwasan, tapos may schedule tayong takbo kinabukasan, so mayroon tayong remedyo. So una, magbawas ka muna. Yan talaga yung pinaka-importante. Kapag busog ka nung gabi, tas tumatakbo ka kinaumagahan, sanayin mo yung katawan mo na magbawas tuwing umaga before ka tatakbo. Yan, maglakad-lakad ka muna, ganyan. Mag unat-unat ka muna. Kumbaga, exercise muna para maano yung katawan mo. Tas kapag ramdam mo na magbawas ka na, kapag hindi pa, pilitin mo. Umupo ka lang doon, kahit saan kung walang mga CR. Tulad dito namin, mayroon kami CR, pero kapag nasa training tayo, bukid, so uuwi ka pa para magbawas. So, siyempre hindi. So diskarte lang. So yun, una, magbawas. Pangalawa, na dapat iwasan, huwag kang tatakbo ng mabilis kaagad. Yan. Hindi ka talaga aabot sa finish line yan. Kapag start mo, banat ka agad, bilis ng takbo para magpa-impress ka. No, huwag mong gawin yan. Okay lang yan kung mga nasa 100 meters fast run, mga ganyan. Pero kapag nasa race ka, ng tulad ng mga marathon, 10K, 5K, depende na lang kung kaya ng katawan mo. Yan. Kung taas na ng hangin mo, malakas ka na, walang problema yon. Sisiyo lang yon. Tumatakbo ka ng malakas, ng mabilis, nung starting pa lang. So yan, yung pangalawa na dapat nating iwasan. Pangatlo, huwag kang tatakbo nang hindi nag-exercise muna. So yan, napaka-importante, maniwala kayo. Napaka-importante nang mag-exercise muna bago tumatakbo. Bakit? I-discuss natin yan sa next video natin. So ngayon ang pag-uusapan natin ang mga 5 bagay na dapat iwasan lang muna. So yung pangatlo, tulad ng sabi ko, balikan natin. Huwag kang tatakbo na hindi ka pa nakapag-exercise. So simpleng exercise lang. Mag-unat-unat ka lang. Mag-high jump, mag-jump ka lang. Yan, lundag-lundag ka lang. Tapos, ganyan. Para pang paano yan? Pangpalakas ng pace yan. Sanayin mo, ganyan. Kahit mga 1 minute, tas ganyan. Mga video na yan kung paano tamang pag-exercise sa susunod nating video. Yun yung pangatlo. Yung huwag kang tatakbo nang hindi ka nakapag-exercise. Yung pang-apat, mga ka-runners, huwag kang tatakbo ulit kapag masakit yung tiyan mo. Pakiramdaman mo muna yung katawan mo bago ka tumakbo. For example, nakapag-exercise ka na, ginawa mo na yung una, pangalawa, pangatlo, tapos biglang sumasakit yung
bandang dito mo, dahil sa ka-exercise mo, huwag ka munang tatakbo. Kasi useless lang din yan. Kasi lalong sumasakit yan. Sa akin sumasakit bandang dito, pero panandalian lang. So, mayroon tayong technique kung paano tanggalin yung mga ganyang klaseng pangyayari pag tayo ay tumatakbo. So, panglima, panglas mga kamaster. Mga 5 bagay na dapat nating iwasan. Yung panglima. Siyempre, iwasan natin tumatakbo na walang, siyempre, tamang PPE. Napaka-importante mga master. So, kahit punit-punit pa yung sapatos mo, tulad nito. Ayan. Ilang ano na yan. Baka may mag-sponsor dyan. Mga runners natin dyan. So, huwag kayong tatakbo pag walang proper na equipment. Kung bakit? Kasi injury lang yung makukuha natin yan. At hindi maganda yung performance natin kapag wala tayong PPE. Tulad ng nagchichinilas tayo, wala tayong magandang performance may bigay kapag ganyan yung attire natin. So okay lang yan kapag papawis lang, yung mga parang naglalakad-lakad ka lang, mga ganyan. Pero kapag ang goal mo is yung sumali sa mga marathon, is dapat magsuot ka talaga ng equipment, sapatos. Actually, napaka ano lang naman, yung basic lang naman yung equipment ng mga runners. Una yung sapatos natin, at saka yung pantalon natin, ganyan. Huwag tayong magsuot ng masikip. Dapat komportable. Yan, yung paa natin. Stretchable, kung wala kayo, yung mga maiikli or hindi, yung basta yung malapad yung luag yung paan. So yun mga ka-runners, so sana may natutunan kayo lalo sa mga beginners. So sa next video natin, pag-uusapan natin yung 5 bagay na dapat gawin kapag magkaroon tayo ng injury habang tumatakbo, o mga tips. Marami pa tayong mga video mga ka-runners. So again, magandang umaga sa ating lahat. Happy healthy day!